Ang lahat ay lulundag, lulundag! Lundag sabay sigaw! Lundag sabay sigaw! Lundag! Tunay na papuri! Lundag sabay sigaw! Lundag! Tunay na papuri ay isip! Tunay na papuri ay isip! Wala kang kaba, wala kang lagon. Di na
mataas. Ibigay yung pinaka-the best na palakpakan para kay Yahweh Shaddai. Sabi nga inawit-awit kanina, magnificent army ng Diyos. Totoo ba mga magnificent army po na tayo ng Diyos? Na hindi natatakot, hindi sumusuko sa anumang problema, suliranin sa buhay. Na kahit na meron ka ng sakit, sige pa rin, dahil alam mo, pagpunta mo dito, bibigyan ka ng kagalingan ng Panginoon. Hallelujah! Kaya wag niyong sayangin yung tinig na pinagkaloob ni Yahweh sa tayo mga kapatid. Amen? Kami po, mga kasamahan ko dito, minsan wala kaming boses, pero pag tayo namin dyan, nagkakaroon kami ng boses. At yun po yung isi-share po namin sa inyo. Nagtunay nga ang Diyos na ating sinasamba. Siya ang Diyos na maggagamot, wala ng iba. Kaya anong problema sundan sa buhay, huwag kang bibitaw. Sagot tayo ni Yahweh. El Shaddai. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Yung malakas sa palakpakan. Sa Diyos, sa pagpuli. Hallelujah, hallelujah. Pupurihin ka, Jesus, sa sambahinan o Panginoon. Pangalan mo lang ang itatalaskan. Luluwalhatiin ka ngayon. Ano bang pagsubok ang dumating? Wala kang ibang mahiling, wala ibang mahiling. Ikaw lamang sa pagkasama, ikaw lamang sa pagkasama. Hallelujah. Panghahawakan ng mga pangako mo
awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagpupong ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kaniyang Panginoon o katkahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagtiwalaan. Ika'y iniligtas niya sa panganib, sa umang nabigat, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulububan niya sa lilig ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusot pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwag sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarorosahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Hindi mo aabutin, ika'y mapahamak at walang darata kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuburin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang panan ay itatayukan silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga sikliyente liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking liligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang tao ako'y kinilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may ilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y binibiyang ko't gagalimbalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatanungin nila'y kaligtasan. Maaring ipilit mo ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang sanantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salo. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ang salita ng Diyos.
ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na nasa langit, Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na pinaka makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Amang Yahweh El Shaddai. Purihin at pasalamatan ka. Ikaw na mabuting Diyos na hindi nagbabago. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Patuloy ka namin pinupuri, pinasalamatan sa Espiritu at katotohanan. At ipinagpapasalamat o Diyos, ang biyaya ng pagkakataon ng muli kami ay magkatipon sa dakong ito dahil sa iyong banal na panawagan. Patuloy namin hiling sa panalangin na kami patuloy mong samahan, patuloy mong pangunahan. Yamang wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Patuloy mong pagpalain ang mga awiting iyong pahatid, ang mga patotoo ng iyong kagandahang loob sa buhay ng mga taong pinaghimalaan mo. Lalong higit, Panginoon, dalangin namin ang iyong patuloy na pagpapahayag ng iyong mabuting balita. Pagpalain mo ang iyong abang lingkod na gagamitin bilang daluyan, ang aming kapatid, Brother Congressman Rene Velarte. Patuloy mong gamitin kasangkapan ng iyong mga salita upang maging daluyan ang kagalingan, gabay, patnubay sa buhay at pagpapatong kailangan ng bawat isang sa iyo lamang na nananan. Ngayon pa man, lubos namin pinagkakatiwala sa iyong mga kamay ang kaganapan ng iyong banal na gawain ngayong gabi. At amin ang inaangkin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo ang katagumpayan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Diyos, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin ang Panginoon.
Pinagpalang gabi po sa atin pong lahat. And now, let's take a reading from the Gospel of St. Luke, chapter 1, verse 46 to 56. Para si Joy, Sister Joy. And Mary said, "My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior. For he has been mindful of the humble state of his servant. Sister Joy. From now on, all generations will call me blessed. For the mighty one has done great things for me. Holy is his name. His mercy extends to those who fear him from generation to generation. He has performed mighty deeds with his arm. He has scattered those who are proud in their inmost thoughts. He has brought down rulers from their thrones, but has lifted up the humble. He has filled the hungry with good things, but has sent the rich away empty. He has helped his servant Israel, remembering to be merciful to Abraham and his descendants forever, even as he said to our fathers." Mary stayed with Elizabeth for about 3 months and then returned home. At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng sanlibutan, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng mga pangyarihang banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth na may 3 buwan at saka umuwi. Pagpalain po ng Panginoon ang kanya pong mabuting balita. We are home.
Purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Kamusta na kayo? Purihin natin ang malakas
na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, our text message for tonight. God is calling. Ulitin nyo. According to 1 Samuel chapter 3 verse 10. The Lord came and stood there, calling as at the other times, Samuel, Samuel. Then Samuel said, Speak, for your servant is listening. Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihira ng magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitain galing sa kanya. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, natutulog siya sa kanyang silid. Si Samuel ay natutulog naman sa santuaryo kung saan naroon din ang kabanang tipan. Bago magmadaling araw at may sindi pa ang ilawan ng santuaryo, siya'y tinawag ni Yahweh, Samuel, Samuel. Narito po ako, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, Bakit po? Sinabi ni Eli, Hindi kita tinatawag, matulog ka na ulit. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Subalit tinawag siya muli ni Yahweh, Samuel. Umangon siya, lumapit muli kay Eli at nagtanong, Tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, Hindi kita tinatawag, anak, matulog ka na. Hindi pa kilala noon ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa ito nagpahayag sa kanya. Sa ikatlong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, Narinig ko kung tinawag ninyo ako. Sa pagkakataong iyon, naunawaan na ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata. Kaya sinabi niya, Mahiga kang muli, at kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, Magsalita po kayo, Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod. At muli nang nahiga si Samuel. Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag, Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Maupo muna tayo ng sandali. Ang tanong, kung si Yahweh ang tumatawag kay Samuel, ba't siya pupunta kay Eli? Ang sagot, sapagkat ginagamit ni Yahweh ang boses ni Eli. Ang naririnig na boses ni Samuel na ginagamit ni Yahweh ay boses ni Eli. Kaya tayo lahat, lagi nating tatandaan. Kinakausap tayo ng Diyos araw-araw. Ginagamit lang niya ang tinig ng iba-ibang tao na nakapaligid sa atin at kasama natin sa buhay. Ang kailangan lamang nating malaman kung talagang paano natin malalaman kung ang Diyos nga ang kumakausap sa atin. Gusto niyong malaman? Sinabi yan ni San Pablo sa isa sa kanyang mga sulat. Malalaman niyo ang Diyos ang nakikipag-usap sa inyo dahil malalaman niyo
ang kalooban ng Diyos. Paano nyo namang malalaman kung ano ang kalooban ng Diyos? Ang sabi ni San Pablo, God's will is perfect, is pleasing, and is good. Kaya lagi niyong tatandaan, ang kalooban ng Diyos ay good, pleasing, and perfect. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Our healing message password for tonight is the 4H of the word chosen. And our first song is Lord, Heal Our Land.
Sister Juliet, Brother Rene, at sa inyong pamilya, sa Bayanan, at magandang gabi po, mga brothers and sisters. Ako po si Brother Dimension Sanchez, na bago po ako na convert dito po sa Gawa ng El Shaddai, naghahanap po ako ng kagalingan sapagkat nung lumang buhay ko po, malakas akong uminom, malakas manigarilyo, at malakas din ako magsugal. So nakakuha po ako ng sakit sa aking pagsusugal, pag-inom at paninigarilyo, na tumagano at hindi ko po kinilisita sa doktor. Isang araw po nang ako po ay galing sa trabaho at pauwi sa bahay, napansin po ng aking sister wife na namumutla ako dahil ang iniunin ko po ay hindi na po hindi parang dinuguan. So dinala po ko sa hospital 1 week after po. Nakita po ng doktor na ang sakit ko ay 50%. O nagumot po ng 1 week pero paglabas ko po ng hospital, hindi po ako tumigil sa aking bisyo at patuloy pong lumala at lumubang ang aking kalalagayan. Hanggang isang araw po, may dumating sa akin at nasabi, Brad, baka gusto mong umatid ng El Shaddai. So ano ba yung El Shaddai na yan? So sabi ng hamisis ko, atid pa tayo, sabi ko, naganan tayo tuwing linggo, nagsisimba. Pero subukan natin para kung ano pa yung sinasabi niyan. So umatid po kami, at ugaling ko po pag ako'y pupunta ng gawa ng simbahan, meron pa rin po akong dalang stick na sigarilyo. At pagkatapos ko nang makinig po ng gawain, sinindihan ko po ang sigarilyo, pero alam niyo po, pag-ibig ko po ng sigarilyo, naging lasa ko muna po, at yung lasa niya na hindi ko na po ituloy. So nagpatuloy po ko sa pag-attend sa gawain ito, naging coordinator, at nang ako po ay magbalak maglingkod, ang dahil po naging handang. So kapag patuloy po ako, yung pong sigarilyo, alak, lahat po yan ay isa-isang nawala at inalis po ng Panginoon. At ngayon po, ako po ay naglilingkod bilang isang preacher ng lang. At sa paglilingkod ko po mga kapatid ko, naranasan ko po, ako po ay ma-aksidente sa bisikleta. Unang aksidente ko po, nabangga po yung aking bisikleta at alam niyo po, ang tinamaan po ng kotse yung pong mismong katawan. Pero nabalik po ang katawan ng bisikleta, pero ako wala pong damage. So, nagpatuloy po ako, hindi pa po ako nadala. Sige pa rin po ako sa bisikleta. At one time po, nang ako po ay papunta dito sa Ambel para mag-attend po ng Don Mas, sa hindi ko po inaasang pagkakataon, isa naman po aksidente ang aking naranasan. Kapagkat habang binabagtas ko po ang kahabaan ng Doktora Atilio, sa pong motor ang mabilis na dimiretso po sa bisikleta ko at sinend ko po yung gulong ng bisikleta. Nagtama po ang bisikleta para po kung si Superman ng ginawa sapagkat nahagin po ako ng motor. Sadyan po ako. Piniling ko pong tumayo. Nakatayo po ako. Nakaupo po ako. Pero nang tinitin ko po yung nakapangga sa akin, hindi po pating kilos at sabi ko parang patay na. Sabi ko, Lord, huwag mong hintulot sapagkat hindi po kasalanan. So nang ako po ay, nang mag-isip po siya, ang sabi po sa akin, Brad, nabangga ba kita? So hindi na po ako sagot sapagkat pag sumagot ako, lalo pong nasasangka na aking damdamin. So nang kami po ay magkaharap at tatayo na po ako, hindi po ako makatayo. Ang bisikleta walang damage, ako po ang na-damage. Alam po ba ang tinamaan sa akin, yung pong aking pelvic bone. Hindi ako makatayo, hindi rin makalakad. Sa binuhat po ako, dinala sa ospital, at doon po, dinawot. Ang remedyo po para mabalik po yung aking pelvic bone is dapat nakataas at nakakalim po ng kumot. 3 buwan po ako nagtiis, nag-antay na bumalik. Pero alin po, kahit anong gamot ang gawin
At pinag sa akin, sumasakit pa rin ako. Nang gumaling po ako, lalo kong pinagsigawan, buhay ang Diyos! Buhay si El Shaddai! At hanggang ngayon, bilang isang lingkod na sinasabi ng maraming tao, kapag ikaw ay nagkakaedad, nagkakaroon ng maintenance, ako po, sa edad ko po 70 ngayon, walang maintenance, nagbabay pa at patuloy na naglilingkod para ihayag at isigaw ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. So, to God be the glory at maraming salamat po sa inyong lahat. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. The first H of our healing message password chosen stands for humble. In Luke chapter 1 verse 48, it says, "For he has been mindful of the humble state of his servant. From now on, all generations will call me blessed." Sa Proverbs chapter 22 verse 4, nakasabi, "Humility is the fear of the Lord. Its wages are riches and honor and life." Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. At sinasabi sa Luke chapter 14, "Those who humble themselves will be exalted." Itataas ng Panginoon ang mababa ang loob. Sa Proverbs chapter 9 verse 10, it says, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding." Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Our second song, "My Help Comes from the Lord." Praise Jesus. Praise God. Tayo may magsipagtaro. Magpuri sa ating Panginoon. Ang dakilang tulong ay Magandang gabi po, Rene, sa ating pong lahat. Ako po si Brother Sherwin niya po na PMC sila. Yung college days ko po ay na-expose po ako sa radio ministry. Bilang working student, meron po kaming kasama na nagdala ng radio ko, na swatcher po dyan sa kusina po. Ay, naririnig ng mga nagdala na pinapangaral ng ating po ng radio. Doon po ako natuto mag-pray. Sabi ko sa Lord, natapusin mo lang ang pag-aaral kasi na ako. Kasi hindi ko na kaya. Pagod na isip ko, pagod pa yung katawan. Okay na lang sana yung gano'n. Kaya lang, pati yung ama kong babae, araw-araw, dinidikdik ako ng salita. Kaya yun ang hindi ko na kaya. Doon sa huling semester ko na pag-aaral sa Seaman, before yung amin kong tuition, i-enroll ko nila, nag-quit na ako, hindi ko na kaya. Sobrang, sabi ng, umalis po ako, sabi ng tita ko, ituloy mo yan, sayang kasi isang semester na lang. Kaya salamat sa Panginoon, tinugod po ako ng Lord, nakatapos po ako ng college.
And then pag second po, sabi ko Lord, tinatapos mo rin lang ako yung pag-aaral, sakay mo naman ako ng barko. 1997 po, 96 graduate po ako, 98 sakay po ako ng barko. Kaya lang hindi maganda mga kapatid, sa steward department, assistant ko po ako, na-promote po ako ng messman after 6 months. 2 months na lang po yung aming extension, kinuha ko po yun din. Lumaki na rin yung aming sweldo. Ang hindi maganda yung pang-11 months ko sa barko, nagkaroon kami ng misunderstanding ng chief ko. Sinapak po niya ako ng tasa dito sa noo. Duguan ko sa highway. Natakot si kapitan. Sabi niya, ikaw nilang uuwi. Kasi si chief ko, sabi niya, kasasantalan niya, 3 buwan pa lang. At least ikaw, natapos mo na yung 9 months na kontrata mo. Yung extension na lang yung tinatapos mo. Alam po ninyo, pag-uwi mo, parang pasang kong dating. Kasama ko yung kadete na pag-uwi, hindi ko ma-enjoy yung pera ng dalawa. Kasi first time kong nakasakay. Siguro yan. Na-promote ako. Napauwi naman ako. Tapos pag-uwi ko pa ng bahay, yung bahay namin, kinuha pa ng 2 tiyuhin ko. Yung kapatid kong babae, dahil hiwalay po yung aking mga magulang, high school pa lamang po kami. Yung kapatid kong babae, nandun sa harapan ng tindahan, hindi man lang nila matapunan kahit 1 bilyang iyak. Eh, tapos pag-ubos na yung pera ko, wala na ako sa amin. Kasi pabalik-balik na yung tiyuhin ko sa abroad, hindi nila mapaalis yung 2 tiyuhin ko sa bahay na mayroong mga pamilya. Kami ngayon ang walang bahay. At pinagbabato-bato ko na yung bahay, kahit ano nang mangyari dyan. Hanggang sa maubos na yung pera ko, nakita ko na yung sarili ko sa likod ng simbahan. Sabi ko doon, maubos ka kanina. Hindi ko alam kung makakabalik pa ako ng barko. Sabi ko sa kanya, gawin mo na lang ako doon. Tagalinis na ako ng simbahan. Makita ko na ng sarili ko, nabilingkod ako siya. Alam po niya, tinugon po ako ng Panginoon. Sabi na ng aking tiyahin, Sherwin, mag-El Shaddai. Hindi ko po alam na mayroong El Shaddai ko sa amin sa province, sa Nueva Vizcaya. Kaya nang sinabi ng El Shaddai, bigla ako, parang nagkaroon ako ng lakas. And then binuntahan ako ng isang preacher, sabi niya, bro, baka gusto kong maging preacher, sabi sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip, punta na po ako doon. And then akala ko, interview na ako ng head, sabi niya, kunin mo yung mga gamit ko dito ka na. Alam po ninyo mga kapatid, sa short time na ako'y nag-full time mga kapatid ko, na-enjoy ko talaga ang ministry. And then after 6 months, sabi ng tatay ko na, balik ka na sa barko. Pinapatawag ka na ng tubig. Sabi ko sa kanya, hindi na ako babalik. Sabi ko, ngayon ko na naranasan sa buhay ko yung kagalakan na hindi kayang ibigay ng pera at mga material na bagay. Sabi ng tatay ko, anak, tanda mo to. Magpondo ka muna ng lupa't bahay mo, saka na lang yun ang siya dahil hindi mo po siya pinansin mga kapatid. Pero isa lang ang tinayuan ko mga kapatid ko kay Kristo na masaya ako nagbiling ko sa Panginoon. Pangatlo po mga kapatid, pagkatapos po ng graduation namin ng College of Divine Wisdom, nagbigyan po kami ng pagkakataong mag-aaral ng evangelization course mga kapatid. Pagka-graduate ko, nag-enroll po ako ng masteran. After 1 month, after 2 weeks lang enrollment, nag-lockdown. Paano ako makapag-aral nito? Wala kaming hayo. After 1 year mga kapatid, sabi sa akin ng sister, Brad, meron tayong pre-over sa mga mo. Nag-pre-over po kami. Pagkatapos po noon, natapos ang pre-over, sabi nung pre-over namin, Brad, sister, baka gusto niyong kumuha ng inidoro. Tag-iisa kayo ng kasama mo. Hinginan kami ng kasama mo. Inidoro ang gagawin natin dyan. Pag-uwi po namin, sabi sa akin ng sister natin yun nakasama ko, Brad, sabi niya sa akin, sama ka sa akin, punta tayo ng Muntinlupa. Pagdating ko sa Muntinlupa, sabi niya, saan ang pwesto ko? Sabi niya yung kasama ko. Sabi niya, dito ka magtayo ng bahay mo, sabi din ng kasama ko, itong kasama ko, preacher din, bigyan mo din. Doon ka, sabi sa akin. Alam po ninyo, pag-uwi ko, Lord, ako for 21 years sa ministry. Pagkutulang, hindi akong liit. Bakit?
Papakita mo lang ba sa akin, biyaya, hindi ko matitikman, hindi ko Kinostol ko lang. Sabi ko, kung tao ito, pag-aaral, mastral unahin ko. Pag kinangin ko mga kapatid ko ay Kristo, tao, mastral talaga, nangihinayang ako dun sa bahay. Lord, alam ko na niyo, ginawa ko, binigyo ko mga kapatid. Sinend ko dun sa mga kapatid ng nanay ko dun sa San Diego, California. Walo sila masyam na magkakapatid na kami na ang pamilya nandito mga kapatid ko ay Kristo. Sabi nila, ano yan? Sabi sa akin, 1,000 daw ang bayad ng upa. Bahala ka na magtayo ng bahay. O sige, sabi niya, you still need me. Alam po ninyo, ang iniisip kong bahay na itatayo ko doon ay mga tapal-tapal lang na plywood na meron lang akong material. Ang ginawa na doon, hindi plywood at mga kahoy. Pinatayo pa niyo doon, bakal at semento, mga kapatid. Sabi